Okay, i-demo po natin tong special edition natin na SEB2. Okay, ayan o, hawakan mo brother. Ito yung base nya. So may butas na 4. Ayan. May 4 po tayong screw na 316. Yan, dyan po ilalagay pag yung i-permanent nyo na yung paglagyanan dun sa flooring. Maglalagay kayo ng sheet or isang kahoy, ganun, para paglagyanan dun, para kung ayaw nyong butasan yung ano. Okay? Ito, ganyan lang po. Pag halimbawa, nailagay nyo na, igaganyan lang po siya. Tapos, iabante. Isakto yung dito. Ayan. Makikita to. Tapos, ipasok. Pagkapasok, may butas po dito. So, yung 316 na palagay po dyan, ilalagay po dyan. Ayan. Yung manipis. Yung maliit pala. Sorry. Yung mas maiksi. Ayan. So, kailangan sentrong-sentro yung butas. Ayan. Okay? Pag nahigpitan, okay na yan. Hindi na gagalaw po yan. Ngayon, ito yung output niya. So, hindi ko na tatanggalin to. Itong fittings, ay yung ano natin, connector natin. Pero check valve na rin po ito. So, ayan. Yung lalabas po dito, papunta na po sa bubbler. Dito po. So, gagamit po tayo ng mahabang hose. Kasi nga, siyempre galing sa loob. Ito. Tapos papunta sa engine bay po ito. So, ang gagawin natin, yung mga 5 meters siguro or 7 meters. Depende po sa laki ng sasakyan. Haba ng sasakyan. So, ito po. Bago kayo puputol dito, kailangan nyo, siguraduhin nyo na i-diretso nyo na bago kayo puputol. So, ito po. Pero, sobra-sobra po ito dahil 10 meters po yan. So, ayan. So, naglalagay po tayo. Iganyan nyo lang po. Ayan. Kung hanggat maaari, basahin lang. Ito ng konti bago iganyan. Okay? Halimbawa, ito naman, mapapansin nyo may holder na po siya. Ang pagtatanggal lang po dito, ayan, tatanggalin po yung dalawang screw po dito. Ayan. Tapos ibaba or itaas ito syempre. Tatanggalin muna natin yung fuse. Fuse po yan para dun sa ignition natin. So ayan. So pag yung ito ilalagay, ito tornilyo dun sa engine bay. Tapos yan. Ayan. Tapos ilalagay na ganyan. Bababa. So nakababa na. Tapos ilalagay itong lock nya. Okay. Ganyan po ang nangyayari. Pagtatanggalin, ganun po yung unang ginawa natin kanina dun sa video. Tatanggalin nyo lang din po ito. Yan. Tapos pag okay na, ito po yung ano, syempre hindi nakatanggal pa to na yan. Halimbawa, ito yung galing sa loob ng sasakyan nyo na nakalabas din sa may engine bay. So, ito na, bago ikakabit, ito hindi ko na rin tatanggalin. So, may fittings na naman po dito. So, ilalagay lang po ito. Yan, ganyan siya. So, tandaan, yung manggagaling po dito, papasok po dito. So, input, ito po yung input natin. Pagdating naman po dito sa kabila, ito po yung tinatawag nating water inlet para malagyan natin yung tubig po dito. Halimbawa, ayan. Ito kasi may sinasarado natin to. Ito yung parang pansarado po natin dahil ayaw natin ng may breather or papasok na hangin. So nakakalock po yan. So ang gagawin lang po,
pag yung magkakarga ng tubig, itwi-twist lang po ito kasi may thread po yan eh. Gaganyan po siya. Yan. Para matanggal. So pag natanggal, ilalagay naman to. Okay. Ganyan nyo muna. Tanggalin nyo muna yon. Tapos ilalagay ganyan. Yan. Lalagyan nyo ng tubig. Halimbawa, may naglagay tayo ng tubig. Gaganyan natin. So makikita nyo, bumubula yung ano dun. Kasi hangin lang yung laman niya kasi walang tubig. Pero pag nasobrahan nyo naman, kailangan yung tubig natin is 1 inch before the blue. Dito, yung ano niya po, 1 inch ang pagitan. So, nasobrahan natin ng konti, bawasan natin. Yan, bawasan natin. Hilain lang po itong plunger ng syringe. So, yan, itatapon natin. Sige, i-ano mo dyan. So, yan. Okay na. So, pag yung nalagyan nyo na ng tubig, ano lang po yan, pwede naman distilled, basta walang electrolytes. Pwede rin mineral water, or filtered water, or tap water. Walang problema dyan. Dito sa bubbler. Yan. Yan po. So, huwag kaligtaan na pagkatapos na nilagyan po yun, ito ilalagay po dyan. Kailangan sigurado kayong walang leak para walang lalabas na tubig tsaka papasok na hangin. Okay? Kasi lalo na yung mga bagong modelo, bawal pasukan ng hangin lang po yun. Kasi syempre baka engine, check engine siya. So ang gagawin ay isasarado. Pagkatapos syempre magbibigay ako ng strap, nylon strap. So ito strap nyo dun sa medyo alam nyong safe na ilagay, na hindi madali nyo lang abutin pag yung magkarga kayo ng tubig. Okay? Ito naman yung maglalagay ako mamaya ng hose dito. So ito yung hose dito, papunta na po sa air intake. Okay? Air intake. Ngayon, ituturo ko po sa inyo. Pipicturan nyo lang po yung sasakyan nyo. Tapos, dun sa may engine bay, dun sa may air intake, pipicturan nyo. Ngayon, tuturo ko kung saan parte dun. So, wag pong kung saan-saan maglalagay ng butas. Kung may turbo yung sasakyan, kailangan before turbo po. Tandaan po, before turbo. Dito natin ilalagay. Okay? Ngayon, yung isa pong natin, dun sa power supply niya. Sige. Kung nagmamadali kayo, hindi nyo pa masyadong yung electrical wirings ng sasakyan nyo, ayaw nyo mag-electrical masyado, kasi hindi naman papakailaman yung electrical nyo dahil ang gagawin, direct naman sa baterya to. Kaso nga lang, kung halimbawa, ito yung nagmamadali kayo dahil i-ano lang po yung cigarette lighter, sa cigarette lighter lang ang gagamitin yung source, ito po, pwede na po siya. So, isasakit natin dito sa may, so, makikita nyo po dito, yan. So, manggagaling po dyan, dito ka parte kasi. Yan. Para ayos. Yun. So, makikita nyo, may white indicator, label natin linagay na blue. Ay, sorry. White. White po ito na nakalagay sa socket. Okay? Kung white po yan, white din po yung asawa niya. Ganun din po. White. Okay? So, yung dulo po nito, yan. So, yung dulo niya, red. Okay. Ito naman yung sa may cigarette lighter, kung ito yung gagamitin nyo. Kung gusto nyo hindi mag-wirings dun sa may baterya. So, ang gagawin nyo lang is, ganyan lang po. Plug in mo lang kasi red. So, imbes na sa ignition yung ito. Yan. Ito yung papunta na dun sa
dapat sa ignition natin. Kaso nga lang, syempre, ayaw na natin na pakialaman yung wirings. So, ang gagawin, nasan ba yung ignition natin? Ito, yung supply. So, mapapansin nyo, ito. Yan. So, yung orange. Yan. Yung orange po, yan po yung papunta sa ignition dapat. Yan. So, makikita nyo, may nakalagay po na to ignition. Pero, dahil hindi nga po kayo gagamit muna dun sa papakialaman yung wirings, kasi under warranty, pwede po dito. So, may ginanyan ko na muna para tatanggalin nyo na lang, para ikabit nyo na lang po dito. Tapos, kaya makikita nyo orange po yan. Yan, ito po. So, yan. Pwedeng ganyan yan. Tapos, i-plug in na lang po yan. Ito, i-plug in na lang po dyan sa cigarette lighter. Ayos na. So, ang pangalawang gagawin, halimbawa, ito po, yung ating MAF sensor. Ito po yung pinaka ano niya. Pero kailangan yung siguraduhin natin na yung MAF sensor natin is voltage po yung ano niya, yung signal niya, hindi frequency ano po na ginamit. So malalaman naman po yan through voltage reading. Ngayon kung dahil under warranty po yung sasakyan nyo, hindi na po kailangan muna ito. So ito po may ano naman po ilalagay po dito. Yan. Yan, dito sa likod. Ito. Yan. Yan po yung MAF sensor. Okay? So dahil under warranty, huwag kayo munang gagamit. Ito naman po ang gagamitin. Ito. Okay? Sensor na may adjustment. Okay? Ng level niya. Okay? Ito po yan. Ang indicator po natin is yellow. Yung yellow. So, ito yun yung inaapakan. Yung sa may silinyador. Okay? So, yan po. Yan. So, ang gagawin po natin, ito po yung pinaka-lente niya. Yung pinaka magsusukat sa distance para papataasin niya yung amperahe pag yung malapit na sa flooring. Okay? Kasi ito yung halimbawa, ay natin dito sa may accelerator natin, pedal. Tapos tatanggalin po itong ano na to, yung 3M natin na extreme na double-sided tape. Ayan, igaganyan po natin. Pero siyempre, hindi ko muna itatanggalin kasi pag tinanggal ko na yan, hindi ko na pwedeng ibalik dahil may didikit na po dito. Dahil sobrang extreme po yung pagkadikit niya. Okay? Hindi tayo nagtitipid po dyan. So, ang gagawin natin, halimbawa, nailagay nyo na, gaganyan nyo lang po siya. Tapos, itong strap, lalagay na po dyan. Okay? So, naitaling ganyan. Halimbawa lang, naitali. So, ang gagawin ko muna, pansamantala, is maglalagay ng tape muna. Okay? Tape muna dito. Kung hindi mo na kayo sure dun sa ano nyo, tape muna ilalagay nyo. Kasi syempre pwede namang baguhin yung ano niya, pwede nyo ilagay dito o kaya banda dito. Ngayon, basta yung hindi natatapakan ng sapatos. Okay? Natatapakan. Yun ang ano yun. Ngayon, syempre, yung itago nyo tong wire nya, lalagay dito. So, ito pa. Yung paano naman ilalagay yung ano natin, yung ating holder ng power controller. So, ito. May screw po ito. Hindi pa naman masyadong naigpitan, kaya natatanggal po yan. So, i-atras lang. So, ayan. So, nakita nyo ito. Naglagay na ako ng screw. Tapos, itong lagayan.
So ito, pwedeng mabeben na lang to, depende sa paglagyanan nyo. So dapat nakalagay po ito dyan. Pwede naman na i-direct nyo dun sa plastic na ano, tatanggalin nyo lang po ito. Tapos ito yung gagamitin nyo. Magbibigay naman ako sa inyo na extra na mas mahabang tornilyo para dun eksakto dun sa lagayan ng dashboard. Sa baba naman po ito. So yan, pag nailagay na po ito, igaganyan lang po siya. Syempre ilusin natin yung ano, yung tornilyo dito para hindi sasabit. Okay, yan. So yan, tapos higpitan. Pagkahigpit, yan, ayos na. So ito naman ngayon, pag halimbawa nai-set up na natin lahat, ngayon ang gagawin, pag yung pinaandar nyo at hindi umandar, ito po yung start delay adjustment. So i-adjust lang po yan. May trimmer po yan. Paano nga ng trimmer natin? Halimbawa may palit kayong screw na flat precision, counter clockwise pag yung nakaandar na kaagad. Pero kailangan isusi nyo muna yung sasakyan nyo sa ignition switch. Pag nakasusi at nag-ilaw po ito kaagad, kailangan i-counter clockwise nyo para hindi mag-on kaagad. Tapos kailangan patay po yun pag yung hindi nakaandar yung sasakyan. So pag ka-start nyo ng sasakyan at umilaw ka agad dito, pwede nyong i-delay yon pag on nya. I-atras ng konti. Ganun lang po siya. Tapos i-switch off muna, tapos i-on na naman, tapos i-start ng engine. Pag yung medyo may delay na ng konti, yun ang gagamitin nyo. Okay na po yung adjustment. Tapos ito naman yung sensitivity ng sensor natin. Okay? Sensitivity ng sensor natin. So i-adjust din natin yan pag yung masyadong mataas yung mababa yung ano nya. Yung kumbaga hindi nako-control. So i-adjust natin. Counterclockwise pag pahinain. Clockwise naman pag yung pakanan naman pag yung lakasan yung power nya. Okay? Tapos ito naman yung main amp. Ampere po ito. So kung ano yung ibibigay po nito na amperahe, siguro mga maximum is 6 to 7 ampere. Maximum na po yun. Ito naman po yung ating voltamp meter na may double adhesive. Tapos ito naman po yung pwede nating ilalagay dun sa sa ating dashboard. Makikita nyo naman yung mga dati kong mga video kung saan ko linalagay yung mga ganito. So linisin lang kasi kung minsan nagmagamit tayo ng panlinis dun sa dashboard, ay madulas po yun. So kailangan linisin nyo muna bago i-dikit. Okay? Para dumikit po ng gusto. Total extreme po yung natin, yung ginamit nating double adhesive, hindi basta-bastang mahulog. Okay? Yung dulo naman po nito, mapapansin nyo, 4-pin po siya. So may blue. So blue, hanapin nyo lang po yung blue po dito, kasawa nya. Yan. Yan, lalagay natin. Tandaan po, pag hinugot nyo po ito, wag na wag hudugutin. Ang gagawin, plastic lang po yung hawakan. Tapos i-prepress lang po yan. Tapos prepress dito, tapos hilain. Para hindi mahugot. Ano po? Kasi kahit na anong tibay po yung lagay natin dyan, syempre wire pa rin yan. Mas malakas pa rin tayo. Manipis lang po kasi yan eh. So, yan. Ganyan lang po siya. So, hindi naman na pag once na naikabit na natin sa sasakyan, hindi mo naman kailangan na hugot, kabit, hugot, kabit. So, hindi ba basta-bastang masira yan. So, ngayon, na-kompleto na natin yung
Ang gagawin natin ngayon, paanda rin. Para, so, hindi ito muna ang gamitin natin. Kasi wala akong cigarette lighter na plug-in. Ang gagawin, ito. So, yan. Ito ang gagamitin dito. Yan. So, makikita nyo naman, may positive naman doon. So, makikita nyo, hindi naman mapagbaliktad yan. Bago nyo ikabit doon sa ano, lahat-lahat kakabit na, syempre, tatanggalin nyo muna yung fuse natin. So, blue po yung fuse nito, ha. Ibibigay ko sa inyo yung blue. Bro, hanapin mo na yung blue. Hanapin mo na yung blue. Tapos, B+, battery. Ito makikita nyo, yung fuse. So, may nakalagay. So, may terminal lug na. May nakalagay na to battery. Okay. Ngayon, ilalagay natin yung fuse pag yung nailagay nyo na lahat. So, pag ilalagay po nyo ito sa baterya, huwag nyo munang ilalagay po ito. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, hindi ko muna ilalagay para ilalagay ko sa B+. So, napakanipis na yung ano namin dito. Yan. Yan. Ngayon, yung ignition. Ito, ignition. Kasi wala tayong, siyempre wala tayo sa sasakyan. So, gagamit tayo ng B+. So, yan, B+. Okay. Ipitin muna natin. Yan. Ngayon, yung ground. So, mapapansin nyo, ground ng ignition po ito. Ground nung power supply natin. Okay? Power controller natin. Ground niya. Ito yung i-ground nyo kahit saan po ito sa may body ground ng sasakyan. Dun sa may tornilyo. So, may makikita nyo naman may mga extra po na tornilyo po dun sa dashboard. Dun sa may ilalim. Basta makita nyo metal, yun, doon kayo maglalagay po nito. Ilagay nyo po ito. So, pag na-ground nyo na, okay na yun. Tapos ito naman, doon sa may battery, pwede naman po. Or, ground sa, kahit saan body ground na naman po yun. Ito. So, pagkapitin na natin. Okay? Siyempre, iikit natin, baka mag-loose. Yan. So, ilayo mo muna. Yan. So, wala pang fuse. Kaya makikita nyo, pag walang fuse, meron na tayong 12.500. So, ibig sabihin nun, wala pang, hindi pa gumagana yung ating HHO. So, yan. Ngayon, ito, sa may ignition, naglalagay na po ako ng fuse. Mababa lang po ito, mga 1 ampere, pwede na yung fuse nito. Ayan. Kasi kung minsan, yung nagkakabit lalo na kung DIY, hindi nila na ano, para walang magkakaproblema, naglagay po ako ng fuse. So, ayan. Ano natin. Okay. Ngayon, lagay na natin yung fuse. Itong ano na to, yan. Mapapansin nyo, umandar na. Kasi nakaset up na ako ng 14 volts dun sa power supply natin. Okay? Mapapansin nyo to. So, adjustment naman ang gagawin natin ngayon. Kasi naka-maximum. Halimbawa, naka-maximum yan. Ito ba yung naka-maximum? Ang gagawin lang is hawakan yung sa ilalim, maglagay ng puti na papel, igaganyan. Makikita mo kung naka-maximum siya. Yan. Power controller natin, okay? Ito naman po yung mapansin nyo, yung unang-unang adjustment na maliit. Pwede natin gagamit ng precision. Ito po yung start delay adjustment. Kung halimbawa, i-switch on nyo muna yung susi, yun, i-adjust nyo po ng counterclockwise pag yung nag-ilaw kaagad. Pero pag yung halimbawa walang ilaw, umandar na yung sasakyan, tapos wala pa ring ilaw, clockwise naman po. So, pakanan. So, parang nag-adjust lang tayo pakanan. Pag nag-ilaw na po yan, so ibig sabihin nun, okay na po siya. So, patayin nyo yung susi, kailangan mamatay din po ito.
Okay? Pag yung hindi namatay, i-counterclockwise nyo lang. Ganun po siya. So, pandarin nyo na naman yung sasakyan. Tapos, mga ilang seconds lang, siguro mga 2 to 3 or 5 seconds, kailangan may ilaw na po ito. Tapos, meron na po yan. So, mag-a-adjust lang po ito pag yung totally naka-connection na po lahat. Ito, tapos yung sa may sensor, tapos yung sa may bubbler, lahat. Kumbaga, naka-connection na po lahat. Ngayon, pag yung mag-adjust naman po ng sa amperahe, yan, katulad niyan. Tinaas ko po ito kasi wala pong spring kasi itong natin. So, itaas natin, no? So, parang naka-idle po yan. Okay? 0-0. So, i-adjust natin para hindi, adjust natin, no? Okay. Okay. Tama lang muna. Tapos baka ito ang kailangan nating adjust. Meron po dito. Yan, adjustment natin. Yan, makikita nyo nag-ano na siya. Yan, i-adjust ko natin ng konti. Ito kasi ang pahamak dito. Okay. Yan. I-adjust natin. Pababa muna. Yan, yan. Okay. So, ito kasi gumagalaw. Kaya, pag nag-0-0, halimbawa, dagdagan na lang ng konti dito. Yan. Konting-konti lang. Konting-konti. Okay. 0-0 na. So, babaan dito. Sa sensitivity ng sensor. Yan, masyadong malakas ang talon. So, pag yung ganyan, nandito na po sa sa may silinyador ang i-adjust kasi nagagalaw ko. Ayan. So, makikita nyo, nagbabari naman po siya. Ayan. Kailangan kasi hindi nakaganon to. Ayan, tama-tama. So, kailangan, ito po, sakto dun sa may adjustment naman po rito. So, pag yung gusto mong tignan nyo po isama mo yung brad So, pahinaan ko, tignan nyo counterclockwise. Yung sa may silinyador, ayan nagse-zero siya. Ayan. Okay? So, ma-adjust nyo dito. Ayan. Unti-unti lang. Ayan. Ayan. Kasi ito nagagalaw. Okay? Sa may silinyador naman, hindi naman masyadong gumagalaw yun kasi firm po yun. Ito lang kasi medyo wala yung spring. So, yan po. Pag yung ito yung adjustment ng amp, ayun, na tuloy. Pag yung, yan, soft touch po yan. Tandaan nyo yan, pag nag-0-0 yan, baka nakailaw po yung ito nyo, baka napindot nyo. So, gaganon nyo lang po. Okay? Ganun lang po. Yung sa may sensor, kailangan yung mata niya nasa baba. Tapos yung pwede nyong lagyan ng itim. Or yung velcro na lang na wala na tayong available kasi. Siguro titingin na lang ako mamaya. Baka meron dito. Brad, pakita mo nga to. Ito po yung ginagamit nating okay, wala na ang velcro. May velcro pa ba tayo ya? Wala na, Sige. Wala pa na. So, ito yung ginagamit nating yung extremely strong. Extremely strong. Scotch. Yan. Sana, anuin tayo ng baka naman. Okay. Ito po yung mapapansin nyo. Yan po yung production ng 3.6. 3.6. Ito po yung production. Medyo hindi maganda yung video natin kasi dahil may ilaw na yung pero pag sa actual na makikita nyo, makikita yung maraming bula. Okay?
marami, makikita nyo yung bubbling na marami. So yan po. Ano pa i-review natin? So ito, itaas mo nga yan bro. Ipangat mo kung halimbawa uphill. Okay, uphill. Sige, sige. Hop, dun namatay. Okay, namatay po siya. So mag-una naman po yan. Sige, downhill naman. Hindi, downhill. Pag ganun. Siyempre, uphill yung kanina. Hindi downhill. Ayan. O, wag masyado. Hindi, wala naman magda-downhill lang dyan. Wala, hindi ganun. Sige, mamamatay din naman po yan pag hinapot ng ano kasi marami pong ano po dyan. Okay? So, paside. Paside naman po yan. Ayan, paside. Hop, yeah, namatay. Ganun, dun sa kabila. Sige, sa kabila. Okay. Ayan po, namamatay siya. So, ayan po. Kahit na ano, halimbawa, biglang preno, ganun mo. Tagtag mo. Biglang preno. Yan. Sige, pero biglang preno. So, hindi naman siya mag-ano. Basta-basta. Hindi namamatay. Okay? Ayan po. Yung silinyador natin. Ano mo? Lapit ka nga dito. Yan. Hindi bro. Yan. Ayan. Ayan. Okay? Ayan, adjustment niya. Mahina pa po yung linagay natin dito. Halos distilled na lang kasi linagay ko dyan. Yan po yung 1.3 kanina. Naka-idle. Yan po. So, taasan natin. Yan. Yan yun. Hindi ganong kita sa ano, sa video. Pero sa actual na ano makikita nyo. Mas malakas yung production niya kesa yung 1.3. Okay? Yan po siya. So, ito naman po yung ating output papunta na sa air intake. So, meron po kami linagay na fittings po dito. Paglagyanan pa ng hose para papunta na sa air intake. So, pipicturean nyo na lang po yung sa may air intake nyo, tapos dun sa may malapit sa may air filter. Okay, pipicturean nyo top view, tapos i-ano ko na lang po, ituturo ko kung saan yung paglagyanan. Basta tandaan nyo po, before turbo. Kung may turbo yung sasakyan nyo, before turbo. Hindi po tayo nagkakabit dun sa after ng turbo kasi may pressure po dun. Pagdating ng 2000 RPM, may pressure po mangyayari po doon. Ito naman po yung paano tatanggalan ng tubig. Sige. Pag maglalagay, baliktarin nyo lang yung pangyayari. Pag halimbawa maglagay kayo ng tubig. So, ayan po. Ayan. So, higupin ng hilain yung plunger ng sirens. Yan. Tapos, syempre, bababa na yung tubig. Yan na po yung ano. Yan, bumaba na po. So, tandaan, kailangan po ano po yung hose hanggang dun sa ilalim. So, mapapansin nyo yan, pag bumaba na yung tubig, magre-red po yan. Okay? Auto shut off. Okay, ayaw niya pa rin. Ayaw niya pa rin. Okay, may safety features po yun. Okay. Malapit na. Konting-konti na lang. Magre-red po yan pag yung namatay. Okay? Kasi nandito yung minimum niya. Ayan. Ito yung maximum. Nandito rin sa kabila yung ano, yung kabilang ano niyan, tapos ito yung minimum natin. So yan, ang tagal ng ano natin kasi unang-una itong hose natin maliit lang po. Yun, namatay na po, wala nang
Power. Yan na po. Yung... 0, 0. Oh bro. Yung ano, tumulo na. Okay. Paglalagay naman po yan, kung halimbawa gusto nyong maglagay naman po ng tubig, ang gagawin lang po pag yung kakargahan, yan po yan. Itataas lang po itong ano dito, pwede naman. Ayun, ilalagay yung syringe, tapos dun sa may hose, yan. Tapos hilahin yung plunger. Pag bumaba na yung tubig, ilalagay dun sa may ano. Yan. Okay. So, ganyan talaga yan. May bula na lumalabas dun kasi itong kasama ko, ayan pamunas. Punasan natin. Siyempre, may lalabas na hangin. Okay. Yan. Hindi makalat. So, mapapansin nyo, yan. Yan, nag-blue na siya. Okay? So, kanina, red po yan. Ngayon, blue na siya. So, ganun lang po. Hanggang mapuno po dun. Ngayon, pag yung halimbawa, maglalagay po kayo ng powder or magdadagdag, i-ano ko na lang po. I-send ko na lang po sa inyo. Okay? Maraming salamat. Ayan, ibaba mo na ulit. Ibaba mo. Para tatanggalin na natin yung ano, tubig. Sige po. Tatanggalin mo na. Yan. Bumababa na yan. Okay na yan. Sa tingin ko yan, bababa na yan. Bumababa. Bumababa. Ha? Bumababa na. Okay. Bumababa na. So, mapapansin nyo, magre-red din po yan pag yung ano. Yan. Blue po yung ilaw dun. Yung ilaw po natin doon. Kulay blue. Masyado atang malamig ata yung aircon kaya parang inuubo na tong kasama ko. Ayan. Nakatutok po kasi sa likod niya. Buti nga may hydrogen kami rito kasi dati-rati yan, inaasma. Hikain, pati ako, hikain. Ayan po. Kulay red na. Sige po. Ayan po ang ating ano HHO generator na special edition. Ito yung ano niya sa may controller niya. Ayan. Ilalagay pong ganyan. Pag nailagay nyo po dyan, kasi baka mahatak. Kaya ang gagawin nyo, igaganon nyo po. Tapos i-tape na lang po dito. So, iti-tape nyo po yan na nakaganyan po siya. May allowance para hindi mahatak. Okay po. Maraming salamat.